Matindi na po ang hataw ng pagtaas ng lahat ng ating bayarin. Ito yung ating sinasabi ilang araw-linggo na, pero nangyayari na po. Tumaas ang bayarin natin sa Meralco, sa elektrisidad. Araw-araw daw po ay tataas na, tumaas na ang presyo ng diesel at gasolina. At hindi ho biro ang itinaas nito. Ang hataw, sipa ng lahat ng ito ay aabot sa mga pangunahing bilihing pagkain at iba pang bayarin ng mga Pilipino. Ito ay may tuturing natin dahil nga sa epekto ng crisis dyan sa Iran, Israel at Estados Unidos, kaguluhan sa gitnang silangan. Ngayong pong month na ito ay tumaas ng 64 per kilowatt hour ang singil sa atin ng Meralco dahil daw sa pagtaas ng generation charge at kung ano masyadong technical. Okay, sa ayot sa gusto natin, tataas yan. Summer pa naman ngayon. Napakatindi ng ating pangailangan sa elektrisidad dahil mainit. Sobrang init po, talagang umaga pa lang. Minsan alas 8 pa lang ng umaga, matindi na po ang init ng araw hanggang hapon na yan. So, sa ayot sa gusto natin, gagamit tayo ng enerhiya pero mataas ang bayarin. At ito naman hong gasolina, diesel, crudo, kerosene, lahat tumaas. Mula pa po nung isang linggo at ang sinasabi nga, conforme sa gasoline station yan. Mayroong gasoline station, 3-4 na araw, sunod-sunod, araw-araw ang pagtaas. Meron ngang himigit pa sa 4 na araw. At hindi ho pang karaniwan ang itinaas. Doon sa isang gasoline station na aking suking pinagkakargahan, nagulat ako. 14 pesos ang itinaas, mahigit. Nung isang araw lang ako nagkarga 71.19 pesos per liter ng diesel. Pero alam ba ninyo, sunod na araw, nung pagdaan ko ulit, tinignan ko lang, 84.77 ang bawat isang litro. Hindi po biro yan. 84.77 ang bawat litro ng diesel. Tumaas ng mahigit na 11 pesos sa loob lang ng dalapang 24 na oras. Pero after noon, tataas pa raw. Iba ka nga, umabot ng 90 pesos, mahigit pa. Talaga kung pag diesel ang tumaas, apektado lahat. Hindi lang public transport kasi lahat ng mga makina, pati ginagamit sa pagsasaka, sa mga pabrika at kung ano-anong pinagagamitan ng mga ng fuel, ng crudo, ay mas marami kasi gasolina. Kasi ang gumagamit po ng mga malaking pagawaan ay diesel, crudo ang ginagamit. Ganyan pong katindi. So wala tayong magagawa. Hindi po ito pananakot, totoong balita lang. So alam na natin kung ano ang magiging negatibong epekto nito sa ating mga pangunahing bilihin. Ipinaparating ko lang ito dahil dapat nating malaman lahat kung paano tayo mag-a-adjust. Abay, nasa atin na yan. Hindi rin to kasalanan ng gobyerno. Kung meron man ang aabuso, nagsasamantala, iyon ang obligasyon ng Department of Energy, Office of the President, na pagbawalan, papanagutin sa batas ang aabuso ng mga oil companies at ang mga negosyanteng biglang magtataas ng malaki sa mga basic commodities o pangunahing bilihin. Ang problema rito, pagkatapos ng ilang araw na pagtataas na yan, sigurado hihingi ng dagdag na pamasahe ang public transport kasi hindi sila kikita sa mahal ng crudo. Kailangan nilang humingi ng dagdag na sweldo. Ang problema, ng pamasahe, ang sweldo ng manggagawa hindi naman ganong kadali na itaas. Dahil madadagdagan din ang gastos ng mga pabrika, ng mga negosyante sa pagtaas ng elektrisidad, fuel at kung ano pa. So pag humingi ng dagdag na sweldo ang manggagawa, magiging problema rin ng employer. Ayan ang matindi. So hindi ito biro. Kaya sana si Pangulong Marcos ay bumalik na. Alam ko naman pabalik na ata. At harapin na itong malaking problema ito. Tapos na yung United Nations General Assembly. Nakapagsalita na siya ron. Kung ano man po ang magiging kabutihan na natin yan, malalaman natin sa susunod na mga araw. Ang mahalaga, pumokos ang buong gobyerno. Office of the President, Department Secretary at mga local government sa sipa nitong malaking epektong ito dahil sa nangyayari dyan sa gitna silangan na hindi natin alam kung kailan matatapos ito.
Kaya natin ibinabalita ito para malaman nyo, especially ang mga overseas Filipino workers. Alam nila ang malaking epekto nito sa kanilang bansa kung saan sila nakatira dahil mataas din doon ang bilihin. Dahil nga nasipa ng increase ng fuel. Dito sa ating karon din. Kaya definitely yung mga kamag-anak ng OFW, hihingi rin ng increase yan. Kung dati nagpapadala ng 50,000 amat yung isang OFW, hindi na yung magkakasya sa maraming membro ng pamilya. Hihirit din ng increase yun. Ay kung hindi naman nag-increase yung sweldo ng OFW, problema talaga yan. Kahit dito mga manggagawa sa Pilipinas, milyon-milyon ang manggagawang Pilipino. Pag hindi nagtaas ang sweldo, tapos mataas ang bayarin, abay, apektado malaki yan. Mabuti nilang, ito rin ang maganda kahit pa paano, sa susunod na ilang araw, tapos na yung na summer na. So, close na ang ating mga school, pribado at pampubliko. By April, wala na yan. Dahil summer vacation na, medyo makakapahinga ng paghahatid sundo, gastos sa gasolina at krudo ng mga pamilya. Pangalawa yung alawas, gastos ng bawat pamilyang nagpapaaral ng mga anak. So yun, medyo makakatipid sila ng bahagya. Pero hindi sasapat yun sa matinding hataw ng mataas na bayarin, yung magiging tipid dun sa pansamantalang tigil muna ang gastusin sa eskwela dahil nga po magbabakasyon na sila. Pagdating ng May or June, enrollment na naman. Ayun, mas malaking pera yun. So, naintindihan ko yan dahil pag meron kang 3 hanggang 4 na mga anak na nag-aaral, elementary, high school, kolehiyo, sabay-sabay. Kahit pa yung mag-asawa, mga father and mother nila ay nagtatrabaho, kung simpleng income lang ang kikitain, mahihirapan talaga. Kaya sana igawa ng paraan ng ating mga kinaukulan kung ano ang kailang magagawa. Iyon ang karapatan at obligasyon ng gobyerno under President Marcos, kahit na sinong presidente, kung paano isalba at pangalagaan ang masamang epekto nitong mataas na mga bayarin sa masang Pilipino at simpleng mga mamamayan. Sa mga politiko, mga negosyanteng malalaki, yung mga big time dyan, baliwala itong mataas na bayarin ito. Pero mas marami ang maliliit, mas marami po ang maapektuhan at angailangan. Ako hindi ko alam kung ano magiging solusyon dyan. Ang isa lang solusyon nakikita ko dyan ay yung aabuso ng mga negosyante, kontrolin, kasuhan, pagbawalan. Pero hindi ho pwedeng, hindi ho talaga tataas dahil ang sipa ng oil product at elektrisidad na pagtaas na ito, lahat yan ay pangunahing sangkap o kailangan sa kahit anong business. Sa residential area, sa commercial, lahat ay fuel at elektrisidad ang pangunahing pangailangan. Matindi ito. Abangan.